So mainit na tanghali mga boss at idol. Ayan, wash out time. After natin purgahin yung mga alaga natin, ayan, magpapaligo tayo the following day. Yan, sinakto ko lang na talagang kalagitnaan ng tanghali at hapon para sobrang tindi ng init. Presko sila pag pinaliguan. Yan, uunahin po natin dyan yung mga 2 to 3 months natin na mga baby stag, yung mga pinawing ban natin ng WPC Early Bird last month. Susunod po natin dyan yung mga naka-cording. Medyo bibilisan lang natin to, medyo marami-rami. Nakita nyo, una kong ginawa kanina doon, yung patukaan na may tubig, tinapong ko. Actually, general cleaning ko yan, may wing ban. Pinasamuan natin ng tubig yung muka bago natin ilubog sa ating mga wash out solution. Isang pack, isang balde. Yan. So nililinis po natin nato, hindi lang yung katawan nila, yung mga pakpak, muka, yan. Kasi makakain din sila ng mga microorganism na mga madidissolve pagka tinamaan ng wash out. Ayan. Tapon ng tubig. Tapos kukunin yung manok, babasahin yung muka. Yan po. Yan. Dami tayo reservang tubig para dire-diretso. Mahina po kasi ang tubig sa amin pagka tanghali mga boss. Sa lugar nyo ba, malakas ba ang tubig? Sa amin medyo mahina. Yan, medyo nahirapan ako. Dahil ayaw kong buksan yung malaking butas, nagkakasya kayong kamay ko sa maliit na butas. Ayan. Babasahin natin yung muka para hindi sila mahilam, tsaka makalmado sila. Pakpak, katawan, paa, ulo, buntot. Ayan, ayan yung mga inugasan natin. At least maaluan sila, hindi lang sila malinis. Nakakatulong din po yan sa mga pagtanggal ng mga parasites nila. Yung ininom nila na pampurga, yung mga internal parasites ang tinapok natin dyan. Right after that, external parasites. Ayan. Yung mga 2 to 3 months natin na mga WPC Early Bird Banded. Ayan. After po nyan, ilulubog po natin ulit sa wash out. Same procedures lang yan mga boss at idol. Boss, baka may mga napapansin kayo na need for improvement sa mga content natin. Comment down below lang din. And kung may suggestion kayo o may tanong kayo, post nyo lang po dyan sa comment section at sasagutin natin. At wag po kayong mahiya, wag po kayong mahiya na mag-like, follow sa ating mga page o social media platform para makakasama ko po kayo sa ating journey dito sa ating munting game fowl breeding journey. Yan. At sa mga nag-uumpisa din, good luck sa atin. At sa mga nauna, respeto po sa inyo. Yan. Alam niyo naman kung ano ang pakiramdam ng mga nagsisimula. So, ayan po, tapon ng tubig and then putuka. Yan. Sobrang init, grabe. Yan, buhos-buhos tayo ng tubig sa lupa para yung mga damo na tuyo tumubo at hindi sila tuluyang mamatay. So, sa mga lugar ng mga boss, kamusta po? Stay hydrated. Iwas po tayo sa heat stroke. Yung mga alaga nating manok, ensure lang po na ginagamitan natin ng dextrose powder or hydrated vitamins ang kanilang mga tubig. Yan naman po is mga baby pullet natin na mga pabugan natin sa ating girls. Yan. Shoutout po pala sa mga kinuhanan natin ng mga materyales na hindi ko mai-post sa ngayon dahil inahanda pa natin ang ating lugar, pero continuous breeding na tayo. Okay, gulatan na lang po tayo ng mga pinagmula ng ating mga alagang manok. Hindi po matagal tayo magpo-post dahil tayo po ay nag-iingat sa mga malilikot ang kamay. Yan. Pero ang pinakamagandang balita na natatanggap natin, yung resulta ng mga taong bumabahagi sa atin. Yan, wash out time, wash out time. Yan, nalinis na natin yung mga external parasite sa mga alaga natin. Tapos usually po,
yung anuhan ng wash out ay tinatapon po yan sa lupa o kung saan yung may mga dumi ng manok to disinfect. Yan naman po, second batch sa cording naman po tayo mga boss at idol. Yan, sa cording naman, kukuha ko sa cording. And then same procedures lang din po tayo, babasahin yung mukha. And then katawan, paa, ulo, buntot, ayan. Tapos tali sila ulit. Sobrang init, sobrang dami ng manok sa cording. Usually po yung mga nasa cording natin, mga bull stag na po yan, ng mga pang pre-con natin. Dahil ang mga stag natin nasa scratching pen. Napakaswerte po, shoutout po kay Sir Nick. Ayan, napakaswerte po namin yan sa lugar na yan. May malaki pong puno ng mangga, kaya kahit tirik ang araw, kitang kita nyo naman po, nasa lilim lang ako nagpapaligo ng ating mga warriors, ng ating mga manok. Ayan. Enjoy breeding lang mga boss. It's a long process, mahirap talaga. Pero doon mo makikita kasi yung yung nag-i-enjoy ka dun sa passion na ginagawa mo. At the end of the day, dun din naman po, may pupuntahan din naman yan, may resulta rin naman yan. Marami nang nagsimula at marami nang nagtagumpay. Pero ang pinakamahirap dyan, kung paano ka magpapatuloy sa mga sitwasyon na may mga pinagdadaanan ka. Hindi bumababa ang patoka dahil lahat ng gastusin para sa pag-aalaga, lahat po pataas mga boss. Okay? Pero at the end of the day, what matter most po is tuloy-tuloy lang tayo. Kung napagdadaanan po natin minsan, may mga sitwasyon po tayo na sobrang hirap, kapit lang po tayo sa taas at ibibigay din naman po yan. Actually, proven and tested yan mga boss at idol sa pag-aalaga ng manok. Minsan may mga sitwasyon po tayo na akala mo kakapusin ka, tapos may mag-chat sa'yo, and then ayun, answered prayer na. Kumbaga, hingin mo lang, ibibigay naman sa'yo. Ang pinakamahalaga, ginagawa mo ng maayos, marangal yung mga gusto mo sa buhay. Tapos may destination ka, may pupuntahan ka. So yan, so enjoy breeding lang. Ang dami niyan. Ang dami ng pinaliguan natin. Siguro humigot kumulang mga nasa 30 yan. Pero binilisan na lang natin yung content. May mga usok-usok, mga alikabok yan mga boss. Mga na yan, lahar ba yan? Lava, yung mga to yung galing sa bulkang Taal yan. Yan. Mababait natin mga Nokis. Yan. Pag nga ho pala mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng ating mga manok. Grabe, sobra nanunukaya mga yan pagka nainitan. Pero pagka naman nabasa na, napaliguan na, makikita mo maaamo na sila ulit. Okay, kumbaga talagang pagka mainit yung katawan nila, mainit ang panahon, mainit ang katawan nila. So kailangan lang talaga gumaan yung pakiramdam nila. Bakit ba tayo nagpapaligo at bakit ba tayo nagpupurga? For internal and external. Okay, deworming tsaka pagtanggal ng parasites. Kasi useless po ang lahat ng vitamins, lahat po ng tinuturok natin, lahat ng pinainom natin mga vitamins and nutrients, kung hindi naman po ito na-absorb ng kanilang mga katawan. Useless din po ang mga mamahalin at quality na patuka kung hindi na-absorb ng katawan. Para ma-absorb po ng katawan yon, kailangan lahat ng parasites na kakompetensya nila na mag-absorb ng mga nutrients na yon ay mabawasan, kung hindi totally 100% mawala. Okay? Yung mga manok po natin ay nasa lupa, hindi po natin maiiwasan na sila po ay makatuka ng mga mikrobyo o ng mga parasites na dumidikit sa kanilang mga katawan, natutukan at papasok sa kanilang sistema, sa kanilang katawan. Pero may paraan naman para mawala yun o mabawasan. So after po nyan, usually sa hapon, nagtuturok po kami ng tatay ko, kami ni Papa, nagtuturok kami dyan. Depende po kung ano po ba yan, maintenance lang po ba, B-complex o Precon, Bully Boy tsaka Gold Medallion. Yan, shout out kay Boss
paring Josh, yan, nagbigay ng tip na gold medallion daw ang pang-precon. Sige, pampabuka naman sa mga stag, bully boy, baka naman. Okay, B-complex, marami, actually napakaraming vitamins. Pero at the end of the day, hindi naman sa pagandahan paramihan ng vitamins ang labanan. Para po sa akin nasa tamang proseso at sistema kung paano siya ina-apply. Uulitin ko, useless lahat ng vitamins, maayos na mamahaling mapapatuka kung hindi naman na-absorb ng ating mga manok yung mga nutrients na para sa kanila dahil sa mga parasites. So unahin natin yung internal na pagpupurga, okay? Tapos external na pagtatanggal ng parasites. And then sa hapon, ang pinaka the best, o gabi, ang pinaka the best na magpainom ng vitamins o mag-inject ng mga vitamins. Bakit naman po gabi? Kasi po, kaya gabi, kasi medyo malamig po ang panahon dahil ngayon ay summer dito sa ating tropical country na Pilipinas. Mainit po sa umaga, tanghali at hapon. Pagka ganun po, kawawa naman po ang katawan ng manok, maluluto,